Magandang gabi po ulit sa inyong lahat mga kapatid at salamat po sa ating Panginoon na muli mayroon tayong pagkakataon upang sa pamamagitan ng Zoom ay magkasama-samang muli para sa pagpupuri, pagsamba at pag-aaral ng kanyang salita. Hayaan niyo pong i-share ko sa inyo ang aking screen pero bago yan, manalangin po muna tayo. Aming Ama at aming Diyos at aming Panginoon, muli po sama-sama kaming magkakapatid na dumudulog sa iyo sa mga oras na ito ng buong puso at buong pagpapakumbaba. At nagpapasalamat po kami sa buong isang linggo na kami ay sinamahan mo, iningatan mo at pinagpala mo sa iba't ibang kaparaanan. At sa gabi pong ito, hiling namin na kami po ay patuloy mong gabayan at bigyan ng kaliwanagan sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Tulungan mo po kaming lahat, aming Ama, sa amin pong tatalakaying paksa sa gabing ito. Sa iyo po ang papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and Amen. Bago ko po ipakita sa inyo ang aking slides, ay nais ko po munang magtanong mga kapatid. Ilan po ba sa inyo ang nakakaramdam na ng pagod? Physically, mentally, emotionally, spiritually. Yung pong physical na pagod, madaling gawa ng solusyon no? Kasi matulog ka lang, kinabukasan, recharge ka na. O kaya magbakasyon ka lang somewhere, lumayo ka muna sa mga mga gawaing bahay at iba't ibang gawain, mapapahinga ka na. Ang isa pong medyo challenging ay yung pong mental. No? Kasi mental, kahit nakahiga ka, natutulog ka, gusto mo makatulog, di ka makatulog kasi isip ka ng isip. Maraming bumabagabag sa iyong isipan. At yun naman pong emotional, no? Pagod na tayo, yung emotion natin, ganun din, medyo challenging din, no? What about yung spiritual? Papagod na ba tayo sa ating mga gawain sa simbahan, sa ministry, no? Sa ating mga assignments, sa ating mga activities? So, iba't iba po ang pinanggagalingan. Kaya naman po ang ating Panginoon sa Matthew chapter 11 ay inaanyayahan tayo na napapagod at nang hahanap ng kapahingahan, ay inaanyayahan tayo ng Panginoon sa Matthew chapter 11 na lumapit sa Kanya kung tayo po ay nangangailangan ng kapahingahan. At yan po yung tatalakayin natin ngayong gabi sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito po ay pinamagatan kong rest for your souls. No? Rest for your souls. Ayan. So, yan po yung gusto nating, dali lang po, inaalis ko yung nasa taas para yan, may background music pa kayo dyan. No? So, baka matulog. sandali lang gusto ko alisin to nasa baba na to Kasi baka bumabara dyan sa inyong yon. Thank you, Trix. Inayos na ni Trix. Sa Mateo chapter 11 po, sinabi ni Yeshua na tayo'y lumapit sa Kanya. Tanggapin ang Kanyang pamato
at matuto mula sa Kanya. At kapag ginawa natin ito, makakatagpo tayo ng kapahingahan para sa ating kaluluwa. So sabi po dyan sa Matthew 11:28 to 30, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Sa Tagalog po, basahin ko muna sa Tagalog. Basahin ko muna sa Tagalog. Ay, ayan po. Dali lang. Basahin ko lang po sa Tagalog kasi mas magandang pakinggan sa Tagalog to eh. Sabi po, lumapit kayo sa akin. Napakaganda naman paanyaya, no? Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba ang puso. Makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat magaang ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibinibigay ko. Now, may ano po no, may ilang tanong na pwedeng lumitaw dito eh. Unang-una po, ano ba yung pamatok? Sa Ingles ay yoke, no? Ano ba yung pamatok? Ano ba yung yoke? Sa context nila. Ano po ba ibig sabihin ng magaang na pamatok? Ano naman ang ibig sabihin ng mabigat na pamatok? At ano ang kapahingahang tinutukoy para sa ating kaluluwa? So nakita ho natin dito sa Matthew 11:28 na inaanyayahan tayo ng ating Panginoong Hesukristo, tayo man nga nabibigatan at pagod na. At ang sabi niya, His yoke is easy and His burden is light. So Yeshua offers rest for our souls. Lahat po tayo ay nangangailangan ng kapahingahan, nangangailangan ng panahon para ma-relax ang ating isip, ang ating katawan, ang ating emotion. Lahat po tayo at napakaganda nito. Pero paano nga ba tayo, kasi madalas na natin na dirinig to, memorize na nga natin ito eh, no? Na "Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest." So ang rest, paano kaya? Paano kaya natin makukuha po yung rest na yun? Ano ba ibig sabihin ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin? No, ito po yung ating gustong unawain. So, intindihin natin kung anong ibig sabihin ng pamatok. Ano ba ibig sabihin ng yoke? No? Ang pamatok ay isang kahoy na isang piraso ng kahoy na inilalagay sa leeg ng dalawang hayop. Karaniwan, ginagamit nila ito sa mga baka kasi ginagamit nilang pang-araro ang baka nila eh. At para sila'y magkasamang humila ng araro o kaya naman ginagamit nila ito sa panghila ng kariton. Ang objective po dito ay yung isang baka
ay sanay na siyang mag-araro. Kaya yung bagong baka na tinuturuan paano siya mag-araro ay pinagsasama sila sa iisang yoke, sa isang pamatok. So kaya under training kumbaga yung isang baka doon. Kaya pinagsasama sila, tinuturuan. So nung panahon ng Bible po, kailangang tiyakin ng magsasaka na ang pamatok pong ito ay maayos ang pagkakagawa at akma sa leeg ng mga hayop. Kapag hindi ito maayos o masyadong mabigat, magiging masakit at mahirap ang trabaho para sa mga baka at sa magsasaka. Pero kung ang yoke pong ito ay magaan at maayos ang pagkakakabit, mas madali at mas bagaang ang gawain. Kaya't ang pamatok ay isang paraan para magkasamang magtrabaho ang magsasaka at ang hayop upang makapag-ani ng maayos, no? So kaya ang sinisimbolize po nitong yoke na ito is submission, instruction, and as I have said, a well-fitted yoke equals light and effective. So kaya taking Yeshua's yoke means walking in his ways. Now, ang ano po, ang isang mababasa din natin dito ay may tungkol po sa ani, no? May kinalaman din ito sa pag-ani o sa harvest. At kaya yung pong yoke dito is metaphorical at ganoon din po, no? Yung ani, yung harvest ay talinghaga din. So ang idea ng ani ay isa pang talinhaga na madalas gamitin ni Yeshua sa kanyang mga parabola o sa kanyang mga parables. Pati na rin sa mga prophet at sa aklat ng Revelation ay makikita po natin ito, no? So sa maraming pagkakataon, ang harvest ay tumutukoy sa pagtitipon ng mga tao patungo sa kaharian ng Diyos. Sabi nga po dun sa Matthew chapter 13 verse 39, ang pag-aani ay ang katapusan ng panahon at ang mga taga-ani ay mga anghel. And in Luke chapter 10 verse 2, sabi po doon, sinabi niya sa kanila, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't manalangin kayo ng taimtim sa Panginoon ng ani na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang ani. And in Revelation chapter 14 verse 15, may isa pang anghel na lumabas mula sa templo. Sumisigaw na malakas sa nakaupo sa ulap. Ihanda mo na ang iyong karit at anihin mo na, sapagkat dumating na ang oras ng pag-aani, hinug na ang ani sa lupa. So kung susuriin pa ng mas malalim, makikita natin na ang ani sa Biblia ay tumutukoy sa mga tao. Mga taong tumubo mula sa binhi. Mayroon pong masamang ani o may masamang binhi. Ito po yung mga salitang salungat sa Diyos. At may mabuting binhi. Ito naman po ay ang salita ng Diyos. In Luke chapter 8 verse 11, ang sabi po, ang talinghaga ay ganito. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Kaya't kapag tinanggap natin ang pamatok ni Yeshua, tinanggap natin ang gawain ng paghahasik ng binhi, ang salita ng Diyos, upang ito'y magbunga ng ani ng mga tao para sa kanyang kaharian. So, balikan po natin ang paanyaya ni Yeshua sa Mateo chapter 11 verse 28 to 30. Sabi po doon again, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa pasanin,
at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba ang puso. Makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat magaang ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko. So, hindi po si Yeshua ang unang gumamit ng talinghaga ng pamatok. Matagal na itong bahagi ng kasaysayan ng Israel at sa lumang tipan or sa tinatawag po nating Tanak ay makikita rin ito. At ito po ay makikita natin sa 1 Kings chapter 12 verse 4. Pakinggan niyo po ito, sabi, "Pinabigat ng iyong ama ang aming pamatok. Kaya't ngayon, pagaanin mo ang mabigat na paglilingkod at pamatok ng iyong ama, at kami maglilingkod sa iyo." Sa kabila nito, tila nawala na sa modernong pag-unawa ang orihinal na konteksto ng paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo sa mga nabibigatan. Meron pong isang libro, isang aklat na hindi bahagi po ito ng Bible, pero pero ito po ay makakatulong na maunawaan natin, no, ang tungkol sa pamatok, at ito po yung tinatawag na Ben Sira, na isinulat po ito nung 200 years na bago pa dumating ang Panginoong Hesukristo. At binabanggit nito ang kahalagahan ng paghahanap ng karunungan gamit ang mga salitang pamatok, turo, at kapahingahan, katulad ng mga ginamit ni Yeshua. At ito po ay makikita natin sa Book of Ben Sira, na ito po ang sinasabi. Hindi po ito part ng Bible, ha. "Lumapit kayo sa akin, kayong walang kaalaman, at tumuloy sa bahay ng pag-aaral. Bakit kayo mabagal at ano ang sinasabi ninyo? Gayong uhaw na uhaw ang inyong kaluluwa. Sinabi ko, bilhin ninyo siya, ang karunungan ng walang bayad. Ilagay ninyo ang inyong leeg sa kanyang pamatok at hayaang tumanggap ng turo ang inyong kaluluwa. Malapit lang siya. Tingnan ninyo kung paanong sa kaunting pagsisikap nakamit ko ang malaking kapahingahan." So dito po sa Book of Ben Sira, makikita natin ang pamatok ay talinghaga para sa pagtanggap ng turo. Isang idea na tugma sa sinabi ni Yeshua. Kasi sabi po ni Jesus Christ doon sa Matthew chapter 11, "Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin." Pero matuto ng ano? O, ano po ba yung sinasabi ni Jesus Christ para matuto kayo sa akin? Pasanin ninyo ang aking pamatok. Now, marami po ang nagkamali sa pag-unawa dito po sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30. So akala po ng ilan, tinutuligsa ni Jesus Christ ang Torah na isinulat ni Moises. Akala po nila ang Torah ang tinutukoy na mabigat na pasanin. Kaya kapag iniwan yung Torah, saka palang magkakaroon ng kapahingahan kay Yeshua. Pero ang sinasabi ng kasulatan ay kabaligtaran po. Ang Torah ni Yahweh ang mabuting daan, ang sinaunang landas na dapat lakaran upang makamit ang kapahingahan ng kaluluwa. So kaya po nung sinabi ng Panginoong Hesukristo, "Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin," ang tinutukoy niya po dito, mga kapatid, ay yung pong Torah. Kasi ang tanong po, matuto ng ano? No? Matuto ng ano? So wala pong iba kundi yung Torah. So dito po maraming nagkamali dito na ang interpretasyon, ang pabigat ay yung Torah. Kaya kapag
tinalikuran mo na yung Torah, gagaang na. Which is baligtad po. No? Ang tinuturo ng Panginoong Hesukristo ay matuto kayo sa Torah at yun ang magbibigay sa inyo ng kapahingahan. No? Sa Jeremiah 6:16, sandali lang po mga kapatid, sandali lang po. Okay, salamat po sa inyong pag-iintay. Naririnig niyo po ako? Hello? Yes, Hello Pastor. po? Yes, Pastor. Malinaw po, Pastor. Naririnig niyo po ako? Opo, Yes, malinaw po. Pastor. Yun, Opo. okay. Sige po, so balik tayo. Sabi po sa Jeremiah chapter 6 verse 16, ganito ang sabi ni Yahweh, tumayo kayo sa daan, tumingin, at itanong ninyo kung nasaan ang mga sinaunang landas, ang mabuting daan. Lakaran ninyo ito at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Ngunit sinabi nila, hindi kami lalakad yan. Ibinigay na sa Israel ang tamang daan, ang Torah, ang batas ng Diyos, pero tulad ng marami po sa atin ngayon, pinili nilang huwag lakaran ito kahit ito ang magdadala ng tunay na kapahingahan. So, kaya ang magaang na pamatok na inaalok ni Yeshua ay hindi pagtalikod sa Torah, kundi pagbabalik sa tamang paglakad dito sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, kanyang puso at kanyang turo. So, ulitin ho natin. Balikan natin yung Matthew 11:28. Sabi doon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Paano niya tayo bibigyan ng kapahingahan? Sabi niya po, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba ang puso. Makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat magaang ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko. So, unti-unti po, nagkakaroon na tayo ng idea ano ba yung tinutukoy ng Panginoon na ibibigay, na paano tayo magkakaroon ng rest in our soul. Tayo po ay sumama dun sa yoke ni Jesus Christ. At ano po yung yoke? So nakita na po natin, wala pong iba kundi ito yung sinabi nga po dun sa Jeremiah 6:16,
Tumayo kayo sa daan, tumingin at itanong ninyo kung nasaan ang mga sinaunang landas, ang mabuting daan. Lakaran ninyo ito at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. No? So, kaya ah, ang tanong po, ang batas ba ng Diyos ay pasanin? Gaya ng sinasabi po ng iba? Pero hindi po 'yon ang sinasabi ng Bible no? Kasi sabi po dun sa 1 John chapter 5 verses 1 to 3, ang bawat naniniwala na si Yeshua ang Mesiyas ay anak ng Diyos. At ang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak ng Diyos. Dito natin nalalaman na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, ang sundin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. So nasaan po ba yung kanyang mga utos o yung kanyang mga instructions? Wala pong iba kundi nandoon sa Torah. Kaya yung Torah po ay hindi mabigat, hindi siya pasanin. Yung Torah ang magbibigay ng kapahingahan. Yung Torah ang magbibigay ng kaginhawahan sa ating mga napapagod na at nabibigatan. Now, so, madalit salita, ang magaang na pamatok po dito ay yung Torah. Hindi siya yung mabigat. Katulad po ng pagkaintindi ng iba na ang Torah, yung law, yung instructions ay mabigat na pasanin. Pero sang-ayon po sa ating mga nabasa, yung pong Torah ay hindi siya mabigat na pasanin. Bagkus, kung lalakad tayo sang-ayon sa Torah, yun po ang magbibigay sa atin ng kapahingahan, ng kaginhawahan. So ano po yung mabigat na pamatok o mabigat na yoke? Sabi po sa 1 John chapter 5 verse 3, ito ang pag-ibig sa Diyos, ang sundin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. So maliwanag po doon, no? Ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Nasaan ba yung mga utos niyo? Makikita po natin yan sa Torah. So kung ganoon, ano ang tinutukoy na mabigat na pamatok? Kung hindi ang Torah na ibinigay ni Moises, ano ito? So maliwanag na po sa atin na hindi yung Torah ang mabigat na pamatok. So ano ang mabigat na pamatok? Ang mabigat na pamatok ay ang mga pasaning gawa ng mga sistemang gawa ng tao. Lalo na ang mga dagdag na alituntunin ng mga Pariseyo. Iyan ang pasaning inaalok ni Jesus Christ na alisin. So yung mga tradition po na inintroduce ng mga Pharisees, yun ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo na alisin. Sabi po sa Matthew 23 verse 4, nagbibitbit sila ng mabibigat na pasanin at ipinapasan ito sa balikat ng mga tao. Pero ni daliri nila ay ayaw nilang igalaw para tumulong. Sino po yung pinapatungkulan ni Jesus Christ dito sa Matthew 23 verse 4? Wala pong iba kundi yung mga Pharisees, no? Na nagdagdag ng mga tradisyon at yun ang ipinapapasan sa tao. Yun ang nagpabigat, hindi yung Torah, kundi yung mga tradisyon. Yun yung binabanggit dito na mabigat na pamatok, no? So, kaya nabigatan ang mga tao dahil dun sa mga tradisyon na inintroduce ng mga Pharisees. Sabi po sa Matthew 23 to 24, kahabag-habag kayo mga eskriba at pariseyo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng ikapu mula sa mint, dill at cumin, pero pinababayaan ninyo ang mga mahalagang bahagi ng kautusan, katarungan, awa at katapatan.
Dapat sana'y ginagawa ninyo ito nang hindi pinababayaan ang iba. Mga bulag na tagapagturo, sinasala ninyo ang langaw pero nilulunok ang kamelyo. So, hindi sinabi ni Yeshua na sinusunod ng mga Pariseo ang Torah. Sa halip, sinabi niya na pinababayaan nila ang pinaka-importanting bahagi nito. So sa madalit salita po, mas ina-uphold ng mga Pharisees yung pong tradisyon kesa po doon sa Torah. Kaya yun ang nagpabigat, yun ang tinutukoy na mabigat na pamatok. Okay? Sabi po sa John chapter 7 verse 19, hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Pero wala ni isa sa inyo ang tumutupad nito. So maliwanag po doon, no? Nang talagang kinakalaban ni Jesus Christ dito yung mga Pharisees na nag-i-impose ng kanilang man-made tradition to the point na hindi na po nila nagagawa kung ano talaga ang sinasabi ng Torah. Kaya tuloy, naging mabigat para sa mga tao. At dahil yun na po ang ini-impose ng mga Pharisees at nabibigatan yung mga tao, nakita ito ng Panginoong Jesucristo, kaya siya ay nagpaanyaya. At ang paanyaya niya, lumapit kayo sa akin. At magsama kayo sa kanyang pamatok. Remember, yung pamatok po dito ay tumutukoy sa pagtuturo, no, sa mga instruction na walang iba kundi ang Torah. At ang sabi niya, itong pamatok na ito ay magaang. So, yung po ay in comparison doon sa tradisyon na pinaiiral ng mga Pharisees. Mas magaang ang Torah na sundin kaysa sa mga tradisyon na ipinatutupad ng mga Pharisees. No? So, ito po ay detalyeng ipinaliwanag ni Jesus Christ sa Mark chapter 7 verse 8 to 13. Pakinggan niyo po ito, sabi, iniiwan ninyo ang utos ng Diyos at pinanghahawakan ang tradisyon ng tao. Magaling kayong magtakwil ng utos ng Diyos para lang maitaguyod ang inyong tradisyon. Sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sinumang lumapastangan sa magulang ay dapat mamatay. Pero sinasabi ninyo, kung ang isang tao ay magsabi sa kanyang ama o ina, ang dapat sana'y mapakinabangan ninyo sa akin ay korban, meaning inihandog sa Diyos, hindi na ninyo pinapayagan ang taong iyon na tumulong sa kanyang magulang. Sa ganitong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon at marami pa kayong ganyang ginagawa. So napakaliwanag po, no, ng mga pangungusap ng ating Panginoong Jesucristo na ang nagpapabigat doon sa mga tao, sukdulang sila ay mga napapagod na, siguro physically, mentally, emotionally, spiritually, ay wala pong iba kundi ang pagsunod nila doon sa tradisyon na ini-impose ng mga Pharisees. So, ang pamatok ng mga Pariseo o ng mga Pharisees ay ang mabigat na pasanin ng pagiging makatwiran sa sarili at ng mga utos na gawa-gawa ng tao na lampas sa sinasabi ng kasulatan. Ayon po sa ilang scholar ng Biblia, mahigit 600 daw po ang idinagdag na alituntunin ng mga Pariseo. 600, no, na mga alituntunin tungkol lang sa kung ano ang itinuturing na trabaho tuwing Sabat. Sabat law pa lang ho yun. 600 na. Yung kabuuan ng utos ng Diyos sa kanila ay 613 lang. Imagine niyo po 'yon.
So, yung mga Pariseo, nagdagdag ng 600 pa sa Sabat lang. Sa Sabat pa lang yun. Kaya talaga pong libo-libo ang idinagdag nila doon sa 630 na yun. Kaya talagang napakabigat na pasanin para doon sa mga tao. Kaya't ang mabigat na pamatok ay hindi ang Torah ni Moises, kundi ang mga tradisyong gawa ng tao na sobra-sobra at nagpapahirap sa pagsunod. So ang magaang na pamatok ni Yeshua ay ang sinaunang landas, ang Torah. Yung po yung sinaunang landas yung Torah na nagdadala ng kapahingahan sa ating kaluluwa. Kaya po mga kapatid, ito yung tugon, ito yung sagot sa tanong ko kanina. Kayo po ba'y pagod na physically, pagod na mentally, emotionally, spiritually? Ito po ang sabi ng Panginoong Hesus. Balik tayo dun sa Torah. No? Yun ang ating sundin. Yun ang dating, kumbaga po, yun ang lumang landas, ang Torah, na nagdadala ng kapahingahan sa ating kaluluwa. Again, sa Jeremiah chapter 6 verse 16, sabi po, ganito ang sabi ni Yahweh, tumayo kayo sa daan, tumingin, at itanong kung nasaan ang mga sinaunang landas, ang mabuting daan. Ano po yun? Yung Torah. At ang sabi niya, itong Torah, lakaran ninyo ito at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Pero sabi po nila, anong mga Pariseo, hindi kami lalakad dyan. O yun. Pero ang liwanag po para sa atin, ito ang imbitasyon ng Panginoong Hesus. Ito rin yung imbitasyon ng Panginoong Hesus sa kanila Again, dun po sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbaba ang puso. Makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat magaang ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibinibigay ko. So ang pamatok po na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo dito, na magaang ay yung pong Torah. So pagkatapos mismo ng paanyayang ito ng ating Panginoong Jesucristo, may nangyaring tagpo na sila'y nagpapatunay sa kanyang punto tungkol sa mabigat na pamatok ng mga Pariseo. So makikita po natin yan sa Matthew chapter 12 verses 1 to 8. Sabi po doon, habang naglalakad si Yeshua sa bukirin sa araw ng Sabat, nagutom ang kanyang mga alagad at kumitas sila ng mga butil para kainin. Na makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila, tingnan mo, gumagawa ang iyong mga alagad ng bawal sa Sabat. Sumagot si Yeshua, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y magutom, pati ang mga kasama niya? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na para lang sa mga pari. Hindi ba ninyo nabasa sa kautusan na ang mga pari sa templo ay lumalabag sa Sabat pero hindi sila nagkakasala? May mas dakila pa sa templo na narito. So kung naunawaan ninyo ang kahulugan ng habag ang nais ko, hindi hain, hindi ninyo sana hinatulan ang mga walang sala, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. So, mga kapatid, ang Torah po ay nagbibigay ng malinaw at simpleng utos tungkol sa Sabat. Una po, makikita natin ano ba ang utos dun sa Sabat? Huwag magtrabaho. Pangalawa, huwag pagtrabahuin ang mga lingkod. Pangatlo, huwag pagtrabahuin ang mga hayop. At pang-apat po, magpahinga ang lahat. Pero ito pong napakasimpleng batas na ito ng Sabat, pinalawak po ito ng mga Pariseo, yung pong kahulugan kung anong ibig sabihin ng trabaho. Sabi ko nga kanina
600 na batas patungkol sa Sabat pa lang ang idinagdag nila rito. Samantalang makikita natin na sa Torah, ang batas ng Sabat ay papaliit lang natin sa 4, no? Kaya naging sobrang hirap sundin ang Sabat para sa kanila. Ang mga interpretasyong ito ay tinatawag ngayon na Talmud or oral law. Yun po yung tawag dun sa mga idinagdag nila eh. Mga paliwanag ng Torah na ginawa nilang obligasyon sa mga tao. So masyado ho nilang pinalawak yung Torah at naging tradisyon na. At sa paglipas ng panahon, nadagdagan pa ito ng mga turo mula po naman sa mga rabbi noong Middle Ages. Well, ang magaang na pamatok ni Yeshua ay ang Torah at ang mabigat na pamatok ng mga Pharisees ay ang tradisyon. At na may mga halimbawa sa tradisyon ng mga Pariseo kung ano ang itinuturing nilang trabaho. Tuwing Sabat, halimbawa ayon sa Jerusalem Talmud, ito po yung mga idinagdag nila eh. Dali lang naman po. Ito po yung idinagdag nila dun sa Sabat. Nawala naman ito sa Torah. Kapag ang babae ay naghahalo ng trigo, ito raw ay pagsasala. Kapag binubungkal ang dulo, ito raw ay paggigiik. Kapag tinatanggal ang gilid, ito raw ay pagpili. Kapag pinapalo, ito raw ay paggigiling. Kapag sinasala, ito raw ay pagpapahangin. So, sa mga halimbawa lang ho ito na wala naman sa Torah na idinagdag ng mga Pharisees. At kaya nung nakita nila na pumitas lang ng trigo yung mga disciples ni Jesus Christ, inakusahan na nila na nagtatrabaho during Sabbath. Nawala naman po sa sa Torah. Sa Luke chapter 6 verse 1, binanggit na ang mga alagad ni Yeshua ay kinukuskos ang ulo ng trigo sa kanilang mga kamay. No? So ayon sa Torah, hindi ito paglabag sa Sabat. Pero ayon sa tradisyon ng mga Pariseo, ito ay trabaho, isang paglabag. So ang ginawa ni Yeshua at ng kanyang mga alagad ay sinadyang paglabag sa oral law ng mga Pariseo at ginawa pa ito sa harap nila. Pero hindi po sila nakipagtalo. Hindi iyon ang punto ng Panginoong Hesus. Ang nais ipakita ng Panginoong Hesus ay may mga bagay na mas mabigat ang kahalagahan. Makatarungan ba na hayaan ang isang tao na magutom sa Sabat kung pwede namang tumulong? Ang sagot po ni Yeshua ay malinaw, hindi makatarungan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi po niya sa Matthew chapter 23, Matthew 23 verse 33, no? O verse 23 to 24. Kahabag-habag kayo mga eskriba at pariseyo, mga mapagkunwari. Nagbibigay kayo ng ikapo mula sa mint, dill at cumin, pero pinababayaan ninyo ang mas mahalagang bahagi ng kautusan. Katarungan, awa at katapatan. Dapat sana'y ginagawa ninyo ito nang hindi pinababayaan ang iba. Mga bulag na tagapagturo. Wow, bigat nun, na? Sinasala ninyo ang langaw pero nilulunok ang kamelyo. So mga kapatid, nakakatuwa at kamangha-mangha na maraming tao ngayon ang bumabalik po sa Torah. Isa na ho tayo doon. Natututo, nagsasagawa at nagtuturo nito. Pero wag ho nating kalimutan ang katarungan, ang awa at katapatan, pag-ibig, kabutihan at tamang layunin. Kasi baka maging tulad tayo ng mga Pariseo na nakalimot sa mga ito.
Ang pagsunod sa Torah ay pagsunod kay Yahweh. Mga kapatid, ulitin ko po, ang pagsunod sa Torah ay pagsunod kay Yahweh. Hindi sa mga gawa-gawang paraan ng tao o tradisyon. Kaya't ang Torah po ay kalayaan. Yan ang sabi sa atin sa Awit 119 verses 44 to 45. Ang perpektong Torah, sabi po sa Psalm 19 verse 7, ay simple at malinaw. Itinuturo kung paano mamuhay ng may pananampalataya sa literal na pagsunod at sa puso ng bawat utos. Sa pagsunod po kay Yeshua, makakatagpo tayo ng kapahingahan sa ating kaluluwa. Ang Sabat po ay tungkol sa kapahingahan at si Yeshua ang Panginoon ng Sabat. Ang Sabat ay ginawa para sa tao, sabi po sa Mark chapter 2 verse 27, isang regalo at hindi po ito pasanin. No? Regalo po ang Sabat dahil ang Sabat ay kapahingahan. So hindi ito pasanin, mga kapatid. So, si Yeshua ang larawan ng kapahingahan ng Sabat. Siya ang ating halimbawa kung paano lakaran ang sinaunang landas. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, natututunan natin kung paano pasanin ang pamatok ng Mesaya, which is wala pong iba kundi ang Torah. Hindi tulad ng mga Pariseyo na nagpapabigat ng pasanin sa pamamagitan ng dagdag na alituntunin, kundi ang magaang na pamatok na nagtuturo na ang Torah ay regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Itinuturo kung paano mahalin ng Diyos, mahalin ang kapwa, at hindi ito pasanin. Ang ating pong Mesaya bilang kapahingahan ng Sabat, metaphorical at prophetical, ay isang napakagandang paksa na masarap pagnilayan. Nawa po mga kapatid, naging pagpapala sa ating lahat ang tinalakay natin ngayong gabi. So ulitin ko lang po, nung ang Panginoong Jesucristo ay nagpaanyaya sa Matthew chapter 11, no, na at ang kanyang paanyaya po ay lumapit tayo sa kanya, tayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin ng buhay. At ang kanya pong sabi, tayo'y bibigyan niya ng kapahingahan. Pero ito po, pasanin para maranasan po natin, pasanin natin ang kanyang pamatok at matuto tayo sa kanya. Ulitin ko po, matalinghaga, ang pamatok na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo rito ay metaphorical, na ang ibig sabihin po dito ay yung Torah. At sabi niya, makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat magaang ang Torah at magaang ang pasaning ito. Ang nagpabigat sa kanila, ang nagpabigat sa mga tao ay mga tradisyon at mga alituntuning gawa lang ng tao. Napalad po tayo mga kapatid, sapagkat unti-unti ay natututunan natin ang nilalaman ng Torah. At ito po ang magbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan, ang pagsunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga prinsipyo na mababasa po natin sa Torah. Marami pong salamat sa inyong matyagang pakikinig at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless us all. Tayo po ay magsara sa panalangin.
Sister Rishana. Sister Rishana. Ano ba si Rishana? Hindi daw ma-unmute. Saan po? Teka. Si ano? Ano? Tricks. Hindi daw ma-unmute. Okay nga po. Okay. Panginoon namin